Hello Zyma listeners! I'm back para maghatid ng panibagong kwento. The Billionaire's Runaway Mistress is your next heavy drama obsession. Imagine entering a contract as a billionaire's hidden scene just to save your family. Tapos mahuhulog ka sa kanya. Pero ang akala mong safe haven, biglang magiging impyerno nang sumugod ang legal na asawa na hindi lang basta galit, kundi handang pumatay para sa kanyang posisyon. At ang pinakamasakit, ang lalaking akala mo kakampi mo ay mas pipiliin ang kanyang yaman at reputasyon kaysa protektahan ka. Bitbit ang isang malaking sekreto sa kanyang sinapupunan. Nagpa siya si Sarah na maglaho. Ito ang kwento ng isang babaeng sumugal sa bawal, natutong tumakas para sa kanyang anak at ang pagbabalik ng isang bilyonaryo na handang sunugin ang sarili niyang imperyo. Mahanap lang ang kanyang nag-iisang runaway mistress. In the game of power and wealth, a mistress is just a temporary scene. But for him, she became a dangerous obsession. Para kay Sarah, ang buhay ay isang walang katapusang pakikipaglaban sa kahirapan, kaya naman nang mabaon sa milyong-milyong utang ang kanyang pamilya dahil sa kritikal na kondisyon ng kanyang ina. Wala na siyang ibang pagpipilian. Binenta niya ang kanyang freedom to the devil at ang demonyong yon ay walang iba kung hindi si Alexander Vander. Isang malamig, walang awat makapangyarihang bilyonaryo na sanay makuha ang lahat ng gusto niya. Ang kasunduan ay simple lang. Magiging marangya ang buhay ni Sarah, babayaran ng lahat ng bill sa ospital at bilang kapalit, she will stay in his golden penthouse as his hidden escape, his secret, his submissive mistress. Ngunit ang akala ni Sarah na purong negosyo lang ay unti-unting naging isang bawal at malalim na pag-ibig. Sa bawat halik at haplos ni Alexander, nakalimutan niya ang kanyang posisyon. Nalimutan niyang si Alexander ay may asawa na. Ang perpektong gabi ng kasalanan ay nagwakas sa pagdating ng isang bagyo. Valentina Vander, ang legal na asawa ni Alexander. Valentina is not just a scorned wife. She is an heiress with a psychopath's mind. Ruthless, powerful at handang pumatay para mapanatili ang kanyang posisyon sa Vander Empire. Nang matuklasan niyang lihim na Alexander, hindi niya hinarap ang kanyang asawa. Sa halip ibinaling niyang kanyang puot kay Sarah. Isang marahas na sampal, dugong umawit sa sahig at isang malamig na banta. Leave my husband or you and your family will end up in a coffin. Ang mas masakit para kay Sarah nang humingi siya ng saklolo kay Alexander. Malamig lang siyang tinignan nito. Mas pinili ni Alexander na protektahan ang kanilang reputasyon at ang bilyong pisong ari-arian ng kanilang pamilya kaysa ipagtanggol siya. Doon na pagtanto ni Sarah na sa mga mata ng lalaki, isa lang siyang gamit na pwedeng itapon kapag gulo na ang kapalit. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Alexander at Valentina. Si Sarah ay nagdadalang tao, bitbit ang anak ng milyonaryo sa kanyang sinapupunan. At ang takot para sa kanilang buhay ay nagpasya si Sarah maglaho ng walang bakas. Itinakas niya ang kanyang sarili mula sa gintong hawla. 5 taon nang lumipas, muling nagkrus ang landas na nag-iisang runaway mistress at ng ruthless millionaire. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nakayuko si Sarah at si Alexander handang sunugin ang buong mundo, wasakin ang sarili niyang kasal at tugisin si Sarah hanggang sa dulo ng daigdig. Hindi para ibalik ito sa hawla, kundi para bawiin ang babaeng naging kahinaan ng kanyang buong pagkatao. Will the runaway mistress find her freedom? Or will she be trapped forever in the billionaire's toxic embrace? At hanggang saan ang kayang gawin ng legal na asawa para tuluyang puksain ang bunga ng kanilang bawal na pag-ibig? Ang dambuhalang chandelier na nakasabit sa mataas na kisame ng penthouse suite ay tila isang kumpol ng mga nagyelong luha. At least, yun ang palaging tingin ni Sarah sa tuwing nakatitig siya doon, habang nakahiga sa kama na may saping mamahaling seda. Ang bawat sulok ng silid na ito ay sumisigaw ng karangyaan mula sa Italian marble floors, sa mararangyang gintong dekorasyon hanggang sa naglalakihang glass wall na nagpapakita na nakakalulang tanawin na nagtataas ang mga gusali sa Makati. Lahat ay perpekto, lahat ay pangarap ng sinumang ordinaryong tao. Pero para kay Sarah,
Ang marangyang penthouse na ito ay hindi tahanan. Ito ay isang gintong hawla, isang marangyang kulungan na siya mismo sa gitna ng kawalan ng pag-asa ay pumiling pasukin. Narinig niyang marahas ngunit pamilyar na pagpihit ng doorknob. Hindi niya kailangan lumingon para malaman kung sinong pumasok sa kalilamiman ng gabi. Ang pamilyar, mabigat at nakakalunod na amoy ng mamahaling wood spice at citrus cologne ay sapat na para bumilis ang tibok ng kanyang puso na may halong kabat kakaibang pananabik. Si Alexander Vander, ang lalaking nagmamay-ari ng pinakamalaking conglomerate sa bansa. Ang lalaking tinitingala, kinatatakutan sa boardroom at tinitignan ng lipunan bilang isang perpektong Diyos ng yaman. At ang lalaking lihim na nagmamay-ari sa kanya. "You're not sleeping yet?" Baritono, malalim at may malamig na otoridad ang boses ni Alexander habang naguhubad ng kanyang suit jacket. Itinapon niya ito sa couch bago lumapit sa kama. Malalaki ang hakbang nito, tila isang leon na pumasok sa kanyang sariling teritoryo. "Hinihintay kita," mahinang sagot ni Sarah. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang manipis na silk nightgown ay bahagyang humuhugod sa kanyang katawan. Sinalubong niya ang madidilim na tila walang katapusang lalim na mga mata ng lalaki. Alexander was breathtakingly handsome. Isang mukhang tila pininta ng mga Diyos gamit ang matatalas na linya ng panga, matangos na ilong at mapupulang labi na bihirang gumiti. Ngunit ngayon, ang mga matang yon ay may halong matinding pagod mula sa maghapong pakikipagyara sa negosyo. Naupo si Alexander sa tabi niya. Ang bigat ng kanyang katawan ay nagdulot ng bahagyang paglubog ng kama. Walang salitang hinawakan itong kanyang baba. Itinaas iyon upang mapilitan siyang tumingin ng diretso sa kanya. Ang hawak nito ay banayad, ngunit nararamdaman ang hindi matitinag na kontrol. "Is your mother's hospital bill settled for this month?" Tanong ni Alexander habang hinlalaki nito ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang ibabang labi. "Yes, nakausap ko ang doktor kanina. Sabi nila dahil sa mga bagong gamot na pinabili mo mula sa abroad, naging stable ng kondisyon ni nanay." Mahinang tugon ni Sarah, may halong tunay na pasasalamat sa kanyang boses. "Thank you, Alex. Kung hindi dahil sa pera mo, kung hindi dahil sa tulong mo, baka wala na si nanay ngayon." "Shh!" Hindi na hinayaan ni Alexander na matapos niya ang kanyang sasabihin. Hinagkan nito ang kanyang mga labi para patigilin siya. Ang halik na yon sa simula'y banayad, ngunit mabilis na naging mapusok, nag-uumapaw sa gutom at pag-angkin. Kakayan sa isang lalaking pagod sa mundo at gustong makalimot sa bisig ng kanyang lihim. "I don't want to talk about money, Sarah." Bulong ni Alexander sa pagitan ng kanilang mga halik. Ang kanyang mainit na hininga ay humahaplos sa leeg ni Sarah na nagdudulot ng kilabot sa buong katawan nito. "Alam mo kung anong usapan natin nung pinirmahan mong kontrata. I provide everything you need. I save your family and you stay here. You remain mine. No questions. No expectations, mine." Ang sarap pakinggan sa pandinig, ngunit para kay Sarah, ito ay may kalakip na nakamamatay na lason. Dahil alam niyang buong katotohanan, hiram lang ang lahat ng ito. Hiram lang ang oras. Hiram lang ang mga haplos at hiram lang ang lalaking kasama niya ngayon. Si Alexander Vander ay kasal na. Isang engranding kasal na binuo hindi dahil sa pag-ibig, kundi para sa kapangyarihan at pagsasama ng dalawang pinakamayamang pamilya sa Asia. Nang gabing yon, tinangay na naman si Sarah ng mapusok na agos ng pagnanasa ni Alexander. Sa ilalim ng marangyang kumot, sa bawat haplos at bulong ng lalaki, pilit na ibinabaon ni Sarah ang kanyang konsensya. Nalimutan niya ang mundo. Nalimutan niya sa mata ng batas at lipunan. Siya ay isang maruming babae, isang kabit, isang talamak na mistress na sumisira sa isang sagradong kasal. Madaling araw na nang matapos ang kanilang pagsasalo, habang mahimbing na natutulog si Alexander sa kanyang tabi, dahan-dahang bumangon si Sarah. Hinaplos niya ang perpektong mukha ng lalaki. Pilit na sinasaulo ang bawat linya nito. Ang kanyang puso ay kumikirot sa hindi maipaliwanag na lungkot. Mahal niya ito. Diyos ko, mahal na mahal niyang lalaking kailanman ay hindi magiging kanya. Tumayo si Sarah at naglakad patungo sa malaking salamin ng banyo. Tinignan niya ang kanyang sarili. Ang kanyang leeg ay may mga pulang marka. Mga marka ng pag-angkin ni Alexander. Mukha siyang mamahaling manikang binihisa ng seda at hiyas.
Ngunit sa likod ng magandang mukhang iyon ay isang kaluluwang unti-unting nadudurog. Alam niyang pansamantala lang ang lahat ng ito. Alam niyang kapag natapos ang kontrata o kapag nagsawa na si Alexander, itatapon siya nito pabalik sa putikan kung saan siya nanggaling. Ngunit ang hindi niya alam, ang bagyong wawasak sa kanyang gintong hawla ay hindi magmumula sa pagkasawa ni Alexander, kundi sa galit ng babaeng legal na nagmamay-ari sa kanyang apelyido. Ang sikat ng araw na pumasok sa malalaking glass walls ng penthouse, kinabukasan na hindi nagdala ng liwanag at pag-asa. Sa halip, ito ang naging hudyat ng pagdating ng isang madilim at marahas na bagyo. Umalis si Alexander ng maagang maaga pa. Bago pa man mag-alas 6 ng umaga, meron daw itong isang emergency meeting sa mga foreign investors na hindi pwedeng ipagpaliban. Naiwang mag-isa si Sarah sa dambuhalang penthouse. Upang maalis ang kakaibang kabog sa kanyang dibdib, nagpasya siyang magtimpla ng kape sa modernong kusina. Nakasuot pa rin siya ng kanyang manipis na silk nightgown. Ang buhok ay bagyang gulo-gulo habang pinapanood ang usok na lumalabas mula sa tasa. Ngunit ang katahimikan ng umagang yun ay marahas na nawasak. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw nang bumukas ang double doors ng penthouse. Nang walang babala o pasabi, agad na napalingon si Sarah. Ang kanyang hawak na kutsara ay bahagyang nanginig. Hindi ang mga bodyguard ni Alexander ang pumasok at lalong hindi ang kasambahay na dumarating tuwing hapon. Isang matangkad na babae na may suot na kulay pulang Chanel suit ang naglakad papasok sa silid. Ang bawat takbang ng kanyang mamahaling stilettos ay luminika ng matatalas at nakakatulig na tunog sa marble floor. Tila ba pag-aari nito ang buong gusali. Her face was a masterclass in a cold, aristocratic elegance. Ang kanyang buhok ay perpekto, nakastyle ang kanyang muka at nababalutan ng mamahaling kolorete. Ngunit ang kanyang mga mata ay sharp as glass, punong-puno ng walang pakundangang puot. Si Valentina Imperial Vander, ang legal na asawa ni Alexander, ang nag-iisang tagapagmana ng Imperial Group of Companies. Nabitawan ni Sarah ang kutsara, lumika ito ng matunog at patalim na ingay sa granite. Bago gumulong sa sahig, ang kanyang buong katawan ay binalot ng matinding panlalamig. Ang kanyang dila ay tila napako sa bubong ng kanyang bibig. Valentina, ang tanging boses na lumabas sa kanyang lalamunan, halos isang bulong na puno ng takot. So, you are the little rat my husband is keeping. Panimula ni Valentina. Ang kanyang boses ay hindi sumisigaw. Ito ay kalmado, suwabe, ngunit may dalang nakamamatay na kamandag. Lumapit siya kay Sarah nang walang pag-aalinlangan. Huminto siya, may 2 hakbang ang distansya. Tinignan si Sarah mula ulo hanggang paa na parang isang basahan o dumi sa kalsadang aksidente niyang naapakan. I must admit, Alexander usually has higher standards. Pero mukhang mahilig din pala siya sa mga cheap at galing sa hirap, paminsan-minsan. Isang tikim sa marumi para maiba naman. Anong ginagawa mo dito? Nanginginig man ang buong katawan, ay sinubukan ni Sarah na magpakatatag. Itinaas niya ang kanyang baba, pilit na hinahanap ang natitira niyang dignidad sa harap ng legal na asawa. Isang malakas, mabilis at marahas na sampal ang sumagot sa kanya. Ang tunog ng palad ni Valentina na tumama sa pisngi ni Sarah ay umalingaw-ngaw sa buong penthouse. Sa lakas ng impact, nabaon ng mga mamahaling singsing ni Valentina sa balat ni Sarah. Napasandal si Sarah sa gilid ng counter, hawak-hawak ang kanyang kanang pisngi na agad na namula at gumanit sa hapdi. Nalasahan niya kaagad ang malapot at maalat na likido sa kanyang labi. Dumugo ito. Don't you dare speak to me in that room. You filthy whore! Bulyaw ni Valentina. Ang kaninang eleganteng facade nito ay biglang nawala. Napalitan ang mukha ng isang demonyong gising na gising ang galit. Ang kanyang mga mata ay tila nagliliyab. You think because Alexander bought you this penthouse, dress you in a silk and pays for your pathetic mother's life support, you're already someone special? You are nothing but a toy. Sarah, isang gamit na binili para maglibang at isang basura na itatapon sa oras na maging abala ka na sa buhay niya. Humigpit ang kapit ni Sarah sa counter. Ang sakit ng sampal ay walang-wala sa sakit ng mga salitang binitawan ni Valentina dahil alam niya na may katotohanan ang mga ito. Ngunit sa kabila ng takot, may isang emosyon ang nanaig sa kanya. Ang kanyang nararamdaman para kay Alexander. Mahal ako ni Alexander, pagmamatigas ni Sarah.
Ang kanyang boses ay basag, ngunit may diin. Tinignan niya diretso si Valentina. Kung hindi niya ako mahal, hindi niya ako itatago dito. Hindi niya ako aalagaan. Tumawa si Valentina, isang malakas, mapait at nakakilabot na tawang nagpatindig ng balahibo ni Sarah. Mahal? Patawarin mo ako pero mukhang tanga ka nga talaga. Bilib din ako sa lakas ng loob mo na mangarap. Alexander will never leave me. Never. Our marriage holds the Vander and Imperial Empires together. Ang kasal namin na nagpapatakbo sa ekonomiya ng bansang ito. Kung hihiwalayan niya ako, mawawalang kalahati ng yaman niya. Ang kanyang shares at ang kanyang posisyon bilang CEO. Sa tingin mo ba, ipapagpalit ka niya sa bilyong-bilyong piso? You are just a stress reliever, Sarah. Isang pampalipas oras. Lumapit palalo si Valentina hanggang sa maramdaman na ni Sarah ang malamig na hininga nito. Hinawakan ni Valentina ang buhok ni Sarah at marastong hinila pabalik dahilan para mapatingala si Sarah sa kanya sa gitna ng sakit. Makinig ka sa akin, basurang babae. Bulong ni Valentina, ang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. Aalis ka dito, maglalaho ka. Dahil kung hindi, ako mismo magpapapatay sa ina mo sa ospital. Tatanggalin kong makina na bumubuhay sa kanya nang walang kurap. At pagkatapos nilang ilibing ang nanay mo, isusunod kita. I have the money, the power and the connections to make you both disappear without a trace. Huwag mo ko subukan, Sarah. Marahas na itong binitawan ng buhok ni Sarah dahilan para mapaupo si Sarah sa sahig. Walang lingon-likod na naglakad si Valentina palabas. Iniwan si Sarah na nanginginig, umiiyak at duguan sa malamig na sahig ng kusina. Gabi na nang bumalik si Alexander sa penthouse. Ang marangyang silid din nabalutan ng kadiliman dahil hindi nagabalang magbukas ng ilaw si Sarah. Nadatnan niyang babaeng nakaupo sa malamig na sahig ng kusina, nakatitig sa kawalan, habang ang mga luhang kanina pa umaagos ay natuyo na sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang labi ay may bakas pa rin ng natuyong dugo at ang kanyang kanang pisngi ay malinaw na namamaga at nangingitim dahil sa marahas na sampal. Agad na nagtagpo ang mga kilay ni Alexander. Mabilis siyang lumapit at binuhat si Sarah mula sa sahig ng walang sabi-sabi bago tumarahang inihiga sa malaking kama sa master's bedroom. What happened? Why are you crying? Tanong ni Alexander, may bakas ng galit at matinding pag-aalala sa kanyang baritonong boses nang haplusin niyang namamagang mukha ni Sarah. Who did this to you, Sarah? Sinong pumasok dito? Si Valentina, hikbi ni Sarah. Ang pigil na takot at sakit sa kanyang dibdib ay muling sumabog namang maramdaman ang init ng mga kamay ng lalaki. Pumunta siya dito kaninang umaga, Alex. Sinampal niya ako, hinila niya ang buhok ko, pinagbantaan niya ang buhay ni nanay. Sabi niya papatayin niya kami kapag hindi ako umalis sa buhay mo. Alex, natatakot ako. Baliw ang asawa mo. Inasahan ni Sarah na sisigaw si Alexander sa galit. Inasahan niyang kukuha to ng baril o kaya itatawagan ng mga tauhan para sugurin ang kanyang asawa. Ngunit sa kanyang gulat, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ng bilyonaryo. Ang pag-alala sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang malamig, kalkulado tila walang emosyong anyo. Binitawan ni Alexander ang mukha ni Sarah. Tumayo to, ibinaba ang kanyang sleeves at lumakad patungo sa malaking glass window upang tumingin sa mga ilaw ng syudad. I will talk to Valentina. I'll make sure she won't step foot into this penthouse again. Maikli at formal na sagot ni Alexander. Tila ba isang simpleng problema lang sa board meeting ang kanyang tinatapos. Iyon lang, bahagyang napaangat ang katawan ni Sarah sa kama. Hindi makapaniwala sa narinig. Iyon lang sasabihin mo, Alex? Pinagbantaan niya ang buhay ko at ng pamilya ko. Sinaktan niya ako dito mismo, sa teritoryo mo. Hindi mo ba siya parurusahan? Hindi mo ba ako ipagtatanggol laban sa kanya? Humarap si Alexander kay Sarah. Ang kanyang mga mata ay blanco, walang kahit na anong init na madalas makita ni Sarah sa tuwing magkasama sila sa kama. She is my wife, Sarah. Seryoso at malamig na pahayag ni Alexander. Ang bawat salita ay parang bilyong tonelada ng yelo na dumagan sa dibdib ni Sarah. At alam mo mula pa nung una kung anong pinasok mo. Alam mo kung anong posisyon mo dito. You are my mistress. Binabayaran kong lahat ng luho mo. Kabilang ang ospital ng ina mo para maging ligtas ka dito sa loob ng gusaling ito. I can double your security, but do not expect me to ruin my family name or a business empire just for this drama. Drama? Bulong ni Sarah. Ang kanyang boses ay tuluyan na nabasag. Buhay ko,
Ang nakataya dito, Alex. Buhay ng anak mo. Napakagatlabi si Sarah. Muntik niya nang masabi ang sekreto. Valentina and I share a bond tied with billions of pesos in investments. Pagpapatuloy ni Alexander, walang pakialam sa emosyon ng babae. Kung kakalabanin ko siya sa publiko, gugu ang Vander Empire. I care for you, Sarah. Inside this room, you are mine. But outside, Valentina holds the title. At hindi ko isasakripisyong kapangyarihan ko para sa isang mistress. Parang sinaksak ng paulit-ulit ang puso ni Sarah sa narinig. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa kaysa sa sampal at sabunot ni Valentina. Doon niya napagtanto ang lahat. To Alexander, she was just an expensive commodity. Isang mamahaling laruan na pwedeng palitan. He desired her body but his status, his money, and his pride would always come first. Kinabukasan, pagkaalis ni Alexander, dinalong na matinding pagkahilo si Sarah. Patakbo siyang pumunta sa banyo at nagsuka sa toilet bowl. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang kanyang bag. Kinuha niyang isang pregnancy test kit na palihim niyang pinabili sa isang kasambahay nitong nakaraang araw dahil 3 linggo nang huli ang kanyang buwan ng dalaw. Habang naghihintay sa banyo, bawat segundo parang 1 taon at nang sa wakas ay tignan niyang maliit na plastic na wala ng malinaw at pulang guhit ang sumalubog sa kanya. Positive. Buntis siya, nagdadalang tao siya sa anak ng isang bilyonaryong kailanman hindi siya kayang panagutan o ipagtanggol. At may asawang may sayad na handa silang ipapatay sa oras na malaman ng katotohanan. Naalala ni Sarah ang malamig na mata ni Valentina. Alam niyang hindi lang basta nananakot ang babaeng yun. At alam niyang kung mananatili siya sa tabi ni Alexander, ang kanyang dinadalang sanggol ang magbabayad ng buhay. I cannot stay here. Bulong ni Sarah sa kanyang sarili habang umiiyak na at marahang hinahaplos ang kanyang patagpang tiyan. Gagamitin niya lang ako ni Alex at papatayin ako ni Valentina. Kailangan kong iligtas ang anak ko. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ng tapang ang nag-iisang mistress. Tinignan niyang marangyang kwarto na may halong puot. Oras na para takasan ang gintong hawla. Ang ulan sa labas ay tila walang balak tumigil. Sumasabay sa bigat ng hanging dala ng gabing iyon. 3:00 na ng madaling araw, sa loob ng master's bedroom, maririnig ang regular at malalim na paghinga ni Alexander. Natutulog to ng mahimbing. Ang isang dambuhal at matipunong braso ay nakapulupot pa rin sa bewang ni Sarah. Tila ba kahit sa pagtulog ay ayaw nitong pakawalan ang kanyang pag-aari. Dahan-dahan, halos hindi humihinga, inalis ni Sarah ang braso ng lalaki. Bawat pulgada ng pagkilos niya ay kalkulado. Nang tuluyang makawala, naupo siya sa gilid ng kama at binalingan ang natutulog na bilyonaryo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampshade, mukha itong payapa. Malayo sa ruthless na CEO na kahapon lang ay nagpaliwanag sa kanya na mas mahalagang kumpanya kaysa sa kanyang kaligtasan. Patawarin mo ko, Alex, pero hindi ko hayaan na maging biktima ng kapangyarihan mo ang anak natin. Bulong ni Sarah sa kanyang isip habang pinipigilan ang pag-agos ng luha. Tumayo siya at naglakad ng walang tsinelas patungo sa walk-in closet. Walang ingin niyang isinuot ang isang simpleng itim na hoodie at pantalon. Mga lumang damit na sinuot niya nung bago pa niya makilala si Alexander. Iniwan niyang lahat ng mamahaling damit. Mga Chanel na bag, mga hiyas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Wala siyang kinuha kahit na isang regalo mula sa lalaki. Ang tanging dala niya isang maliit na backpack na naglalaman ng kanyang mga personal na dokumento. Kaunting perang naipon niya mula sa kanyang sariling allowance at ang positibong pregnancy test. Bago siya lumabas ng closet, lumapit siya sa secret safe ni Alexander na nakabukas pa dahil sa pagod ng lalaki kagabi. Hindi perang kinuha niya doon, kundi ang kanyang sariling passport at ang pirasong papel ng kanilang kontrata. Gamit ang nanginginig ng mga kamay, pinunit niya ito sa gitna. Tapos na ang kasunduan. Palihim siyang lumabas ng kwarto. Ang pinakamalaking hadlang ay ang 2 nakabantay sa labas ng pintuan ng penthouse sa ground floor ng building. Ngunit alam ni Sarang pasikot-sikot. 2 buwan na nakakaraan, dinala siya dito ng head of maintenance para ipakita ang fire exit at service elevator na diretsang bumababa sa basement.
kung saan matatagpuan ang mga garbage chute at delivery bay. Doon walang bantay ang mga tauhan ni Alexander dahil exclusive lang yun para sa mga utility staff. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo ng service area, bawat tunog ng kulog sa labas ay nagpapalundag sa kanyang puso. Natatakot siya. Paano kung magising si Alexander? Paano kung mahuli siya ng mga tauhan ni Valentina na baka nagmamanman din sa labas? Nang marating ang basement, ay sinalubong siya ng malamig at amoy gasolinang hangin. Kumari pa siya ng takbo patungo sa gilid ng kalsada kung saan nakatigil ang isang lumang taxi na kanina niya pa tinawagan gamit ang isang disposable na SIM card. Sa terminal po ng bus, paprobinsya. Bilisan niyo po, hingal na sabi ni Sarah pagkasakay niya. Sige ma'am, sagot niyang driver, sabay tapak sa gasolina. Habang umandar ang kotse palayo sa nabuhalang skyscraper ni Alexander, lumingon si Sarah sa huling pagkakataon. Ang penthouse sa pinakatuktok ay unti-unti nang lumiliit. Pakiramdam niya'y nabawasan ng 1 toneladang bigat ang kanyang dibdib. Ngunit kasabay nun ang matinding kirot. Iniwan niya ang lalaking unang nagpatibok ng kanyang puso. Ngunit bitbit naman niya ang bagong buhay na maging dahilan ng kanyang patuloy na paglaban. Samantalang eksaktong alas 5 ng umaga, nagising si Alexander. Otomatikong kinapa ng kanyang kamay ang kabilang bahagi ng kama. Ngunit lamig at kawalan lang ang sumalubong sa kanya. Iminulat niya ang kanyang mga mata. Sarah, tawag niya. Ang boses ay pauspa dahil sa kagigising. Walang sumagot. Bumangon si Alexander. Ang kanyang dibdib ay biglang binalot ng isang hindi maipaliwanag na kaba. Pumasok siya sa banyo. Walang tao. Pumasok siya sa walk-in closet. At doon itumambad sa kanya ang mga punit na bahagi ng kanilang kontrata na nakalapag sa ibabaw ng kanyang safe. Sa tabi noon ay mga mamahaling singsing na binigay niya. Dito na hindi nito hinuhubad. Nandilim ang paningin ng bilyonaryo. Ang kanyang panga ay gumanit sa matinding galit at halo-halong emosyon. Kinuha niyang kanyang telepon at marahas na dinayal ang numero ng kanyang head of security. Sir, sagot sa kabilang linya. Locate Sarah daw, sigaw ni Alexander. Ang kanyang boss ay tila kulog na gumuho sa buong silid. I-lockdown ng lahat ng airport, daungan at mga highway. Kung kailangan baliktarin yung buong bansa, gawin ninyo. Bring her back to me or your heads will roll. Binaba niyang telepono at marahas na sinuntok ang kanyang kamao sa pader ng closet. Sapat na para bumao ng kanyang mga knuckles at dumugo ito. Hindi siya makapaniwala. Ang kanyang maliit, masunurin at maamong mistress ay naglakas loob na takasan siya. You think you can run away from me, Sarah? Bulong ni Alexander. Ang mga mata ay nanunuyo sa puot at panganib. I will find you. At kapag nahanap kita, sisiguraduhin kong hindi mo na muling makikita ang liwanag ng araw sa labas ng hawla ko. 5 oras nang nakakalipas mula nang lisanin ng bus ang maingay at magulong terminal sa Maynila. Habang papalayo ang sasakyan at unti-unting napapalitan nunti ang mga bukid at matatayog na puno ang tanawin, ay mas lalong humihigpit ang yakap ni Sarah sa kanyang maliit na backpack. Ang bawat hinto ng bus sa mga terminal ay tila isang parusa sa kanyang puso. Bawat lalaking sumasakay na naka-jacket o may hawak na radyo ay pinagkakamalan niyang tauhan ni Alexander. Hindi nagkakamali si Sarah sa kanyang takot. Dahil sa mga sandaling yun, ang buong pwersa ng Vander Security at ang mga pinakabagong private investigator sa bansa ay kasalukuyan na nagkakagulo. Sa loob ng penthouse, ang hangin ay mas malamig pa sa yelo. Nakatayo si Alexander sa gitna ng sala. Suot pa rin ang kanyang gulugulong kasuotan. Mula kagabi, ang kanyang mga mata ay may mapupulang linya dahil sa puyat at naglalagablab na galit. Sa harap niya ay nakayuko ang kanyang head of security na si Tito Marvin, isang retiradong general kasamang 3 pang tauhan. Anong ibig mong sabihin na wala kayong makitang bakas? Mababa, ngunit umatungal sa panganibang boses ni Alexander. Sir, sinuri na po namin ang lahat ng CCTV ng mga building. Ginamit niya pong service elevator na walang facial recognition at lumabas sa delivery bay kung saan walang direktang camera sa kalsada. Dahil sa ongoing maintenance, paliwanag ni Marvin habang may tumutulong pawis sa kanyang noo. Tinignan na rin po namin ang kanyang bank accounts. Walang kahit na 1 pisong binalasa o winidraw mula kagabi. Iniwan niyang lahat ng card na binigay ninyo.
Isang marahas na tawang kumawala sa mga labi ni Alexander. Isang tawang walang bahid ng saya. Matalino. Masyado siyang naging matalino sa ilalim ng ilong ko. Sino nagturo sa kanya nito? Sino? Sinalubong ni Alexander ang kanyang kamao sa mamahaling glass coffee table. Sa isang iglap na basag ang makapal na salamin. Lumika ng matalim na ingay at nagkalat ang mga pira-pirasong kristales sa sahig. May ilang pirasong bumaon sa kanyang palad. Dahan-dahang pumatak ang sariwang dugo sa marmol, ngunit tila wala siyang nararamdamang sakit. Ang tanging sakit na namamayani sa kanya ay ang katotohanang binitawan siya ng babaeng akala niya'y kontrolado niya. Gawin niyong 20 milyong pisong pabuya sa makakapagpaturo sa kanya. Buhay Marvin, gusto ko siyang makita na walang kahit ni isang galos. Mariing utos ni Alexander habang pinapahira ng dugo sa kanyang kamay gamit ang isang panyo. I-monitor ang ospital ng nanay niya. Alam kong babalikan niyang matanda. Huwag kayong mag-iwan ng kahit isang sulok na hindi binabantayan habang nagaganap ang paghahanap ni Alexander. Hindi rin nagpatalo ang kabilang kampo. Sa mansyon ng mga Imperial sa Forbes Park, nakaupo si Valentina sa kanyang marangyang vanity mirror habang sinusuri ang kanyang bagong gawang kuko. Sa kanyang tabi ang kanyang personal na kanang kamay at hitman na si Lucas. Nawawalang kabit ma'am, ulat ni Lucas. Nawawala na ngayon si Alexander sa penthouse. Mukhang tinakasan siya ng babae bago pa man natin maisagawang plano natin pagdukot sa kanya ngayong araw. Napatigil si Valentina. Dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa mesa. Isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Tinakasan? Ang lakas ng loob ng basurang yon. Akala ko ba ay labis ng mahal ang aking asawa? Lumingon siya kay Lucas, ang mga mata ay naniningkit. Huwag mong hayaang mahanap siya ni Alexander bago natin siya makuha. Alam mo ang utos ko, Lucas. Kung nagtatagong daga, sunugin mo pinagtataguan niya. At siguraduhin mong matandang na sa ospital ay makakaranas ng cardiac arrest sa mga susunod na araw. Tingnan natin kung hindi lilitaw ang pesting kabit na yan kapag binuro lang kanyang ina. Masusunod po, madam. Sagot ni Lucas bago mabilis na lumabas ng silid. Nakahinga ng malalim si Sarah nang sa wakas ay makarating siya sa kanyang destinasyon. Isang maliit, liblib at baybaying bayan sa probinsya ng Aurora. Dito siya dinala ng kanyang mga paa sa isang lumang bahay kubo na pag-aari ng isang malayong kamag-anak ng kanyang ama na matagal nang pumanaw. Walang signal ng cellphone, walang karangyaan at walang kahit na anong connection sa marangyang mundo ng Maynila. Habang nakaupo sa isang lumang papag, kinaplos ni Sarah ang kanyang tiyan. Ramdam niyang bahagyang tibok ng kanyang puso at ang buhay na nagsisimula ng mabuo sa loob niya. Ligtas na tayo dito, anak. Mahinang bulong niya habang pumapatak ang kanyang mga luha sa kanyang kandungan. Walang makakapanakit sa iyo dito. Hindi ka magiging kasangkapan sa yaman ng tatay mo at hindi ka maabot ng galit ng asawa niya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, alam ni Sarah na pansamantala lamang ang katahimikang ito. Ang dalawang dambuhala ng Maynila, ang baliw na legal na asawa at ang absibong bilyonaryo nagsisimula pa lamang sa kanilang paghahanap. At ang tahimik na baybaying ito ay maaring maging dulaan ng isang mas madugong tagpo sa hinaharap. Ang ulan sa lalawigan ng Aurora ay may kasamang malalakas na hampas ng alon. Ngunit para kay Sarah, ang tunay na unos ay matinding kaba na ayaw humupas sa kanyang dibdib. 2 araw nang nakalipas mula nang manatili siya sa maliit na kubo ni Aling Marta, isang matandang malayong relasyon sa kanyang yumaong ama. Upang hindi makatawag ng pansin, tinanggal ni Sarah ang kanyang disposable SIM card at binaon yun sa lupa. Nabubuhay siya sa takot, ngunit sa tuwing makakaramdam siya ng pagkaumaga at pagkahilo dahil sa kanyang pagbubuntis, pinapaalalahanan niyang kanyang sarili kung bakit niya ginagawa ito. Sarah, kumain ka na muna ng lugaw, untag sa kanya ni Aling Marta, nilapag ang isang mangkok sa lumang papag. Namumutla ka na naman, may sakit ka ba? Wala po, Aling Marta, napagod lang po ako sa biyahe. Pilit ang ngiting sagot ni Sarah habang hinahaplos sa kanyang patag na tiyan. Subalit habang pilit nagtatago si Sarah sa katahimikan ng probinsya, isang madugong trahedyang kasalukuyang nagaganap sa Maynila. Isang marahas na hakbang ang binuo ng legal na asawa upang pilitin siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Sa St. Jude Medical Center kung saan nakaratay ang may sakit na ina ni Sarah na si Aling Teresa, ang gabi ay tila payapa.
Ang intensive care unit ay binabantayan ng 2 armadong bodyguard na inupahan ni Alexander upang masigurong walang makakalapit sa matanda at upang abangan na rin ang posibleng pagbabalik ng tumakas na mistress. 11:00 ng gabi, isang lalaking nakasuot ng puting laboratory coat at may face mask ang naglakad ng may tiwala sa sarili patungo sa silid ni Aling Teresa. Si Lucas ito, ang tapat at walang awang hitman ni Valentina Vander. "Sandali lang, Dok. Ano kailangan niyo?" Harang ng isa sa mga bodyguard ni Alexander, ipinatong ang kamay sa kanyang nakatagong baril. "Emergency check-up. May nakitang fluctuation sa kanyang heart monitor mula sa central station." Malamig at kalmadong sagot ni Lucas. Bago pa man makasagot o makahingi ng kumpirmasyon, ang bodyguard sa attending physician, mabilis na kumilos ang mga kamay ni Lucas. 2 mabilis at tahimik na saksak mula sa isang tactical knife na may lason ang tumama sa leeg ng unang bodyguard. Bago pa man makasigaw, ang ikalawa, binuhat siya ni Lucas at sinalubong ang kanyang tuhod sa sikmura nito. Sabay bigti gamit ang isang manipis na steel wire hanggang sa mawalan ito ng hininga. Ang buong senaryo ay natapos sa loob lamang ng 30 segundo na walang lumilikha ng malakas na ingay. Binuhat ni Lucas ang 2 dugoang katawan patungo sa janitor's closet sa dulo ng pasilyo at inilak ito. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Aling Teresa. Nakatitig si Lucas sa matandang natutulog na may nakakabit na oxygen mask at mga tubo sa katawan. Walang emosyon niyang kinuha ang isang hiringgilya mula sa kanyang bulsa na naglalaman ng isang nakamamatay na dosis ng potassium chloride. Isang kemikal na magdudulot ng mabilis na cardiac arrest na magmumukhang natural na atake sa puso ng mga autopsy report. "Patawad, tanda. Kasalanan ng anak mo kung bakit ka mamamatay ngayon," bulong ni Lucas. Itinusok niyang karayom sa IV line ni Aling Teresa at unti-unting binaba ang plunger. Sa loob ng ilang sandali, nagsimulang manginig ang katawan ng matanda. Ang kanyang mga mata ay dumilat sa matinding sakit at ang heart rate monitor ay lumikha ng isang mahaba, diretso at nakakatulig na tunog. Eksaktong 10 minuto pagkatapos umalis ni Lucas sa ospital, nakarating ang balita sa opisina ni Alexander sa Vander Tower. "What do you mean she's dead?" Kulog na sigaw ni Alexander. Ang kanyang mga kamay ay marahas na humawak sa gilid ng kanyang dambuhalang desk. Ang kanyang muka ay namumula sa matinding galit at ang kanyang mga ugat sa leeg ay tila puputok na. "Nasaan ang mga tauhan ko ngayon?" "Patay po ang 2 bodyguard natin, Sir Alex. Natagpuan sila sa janitor's closet." Ulat ni Marvin, nanginginig ang boses. Ang suspect po ay nakasuot ng doctor's uniform. Malinaw na pinlado ang lahat upang patahimikin ang ina ni Sarah. At bago pa man mamatay ang matanda, may nakialam na rin sa CCTV ng hospital. Hindi kailangan maging henyo si Alexander para malaman kung sinong utak sa likod ng pagpatay na ito. Valentina, ang kanyang sariling asawa, ang gumawa nito. Alam ni Valentina ng matanda ang tanging kahinaan ni Sarah at sa pamamagitan ng pagpatay dito, sinisigurado ng legal na asawa na mawawala ng dahilan si Sarah na manatiling nakatago o kaya naman ay gagamitin niyang burol nito bilang isang patibong. "Valentina," bulong ni Alexander. Ang kanyang boses ay punong-puno ng panganib at matinding pagkamuhi. "You went too far." Kinuha ni Alexander ang kanyang coat at mabilis na lumabas ng opisina. "Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa mansyon ng mga imperial. At Marvin, bantayan yung balita. Siguraduhin yung lalabas sa mga pahayagan at telebisyon ang pagkamatay ng ina ni Sarah. Kung nasan man siya nagtatago ngayon, gusto kong malaman niya na patay ng nanay niya." Samantalang sa isang maliit na karinderya sa bayan ng Baler, Aurora, pumasok si Sarah upang bumili ng konting prutas. Habang naghihintay na mabalot ang kanyang binili, lumingon siya sa lumang telebisyon na nakasabit sa sulok ng pader. Kasalukuyang pinapakitang isang breaking news segment mula sa Maynila. Isang trahedyang naganap sa St. Jude Medical Center kagabi matapos matagpo ang patay ang 2 security guard ng Vander Group kasabay ng bigla ang pagpanaw na isang pasyenteng kinilalang si Teresa Santos, ang ina ng nawawalang personal assistant ng bilyonaryong si Alexander Vander. Nabitawan ni Sarah ang kanyang pitaka. Ang mga barya ay nagkalat sa sahig ngunit wala siyang marinig.
Ang kanyang buong mundo ay tila gumuho sa isang iglap. Ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang kanyang puso ay piniga ng isang matinding sakit na hindi niya kailanman naramdaman noon. Nanay, ang tanging Vicky na lumabas sa kanyang mga labi bago siya tuluyang mawalan ng malay at bumagsak sa semento. Habang ang mga tao sa karinderya ay nagkakagulo upang saklolohan siya. Ang kanyang pagtatago ay opisyal lang natapos dahil ang kanyang puot ay mas matindi na ngayon kaysa sa kanyang takot. Nang magising si Sarah sa loob ng maliit at amoy gamot na klinik sa bayan ng Baler, ang kanyang unang naramdaman ay ang tila pagpigtas ng kanyang sariling puso. Ang puting kisame ng klinik ay nagpapaalala sa kanya sa ospital kung saan huling nakaratay ang kanyang ina. Gising ka na pala, iha, wika ng isang matang doktor na pumasok sa silid. Lumapit to at tinignan ng kanyang dextrose. Buntis ka, alam mo ba? Delikadong ginawa mo. Sobrang taas ng blood pressure mo dahil sa matinding stress at shock. Kailangan mong mag-ingat para sa bata. Buntis, anak nila ni Alexander. Isang sanggol na binuo sa pagitan ng bawal na pag-ibig at kasunduan. Ngunit sa mga sandaling yun, ang saya ng pagiging ina ay tuluyang nilamon na nag-aalab na puot. Pinalayas ni Sarah ang doktor sa pamamagitan ng malamig na tingin. Tumayo siya mula sa kama. Hinugot ang karayom ng dextrose sa kanyang kamay nang walang kurap kahit na dumugo pa at naglakad palabas. Patay na si nanay. Pinatay siya ni Valentina at pinahintulutan niyo ng karuwagan ni Alexander upang isalbang kanyang $1,000,000 kumpanya. Babalik ako sa Maynila. Matigas na bulong ni Sarah sa kanyang sarili habang naglalakad sa ilalim ng ambon. Papatayin nila ako kung papatayin pero hindi ko hayaang mabulok si nanay ng mag-isa. Habang si Sarah ay nagpapasya ng sumugod sa gitna ng panganib, ang sitwasyon sa Maynila ay mas malala pa sa isang aktibong bulkan. Sa ingranding mansyon ng pamilyang Imperial sa Forbes Park, marahas na bumukas ang dambuhalang pinto at pumasok si Alexander Vander na tila isang anino ng kamatayan. Ang kanyang mga mata ay nanilisik, ang kanyang panga ay gumanit at ang kanyang kamao ay may bakas pa rin ng natuyong dugo mula sa kanyang penthouse. Alexander, anong karapatan mo na pasukin ang pamamahay ko ng ganyan? Bunga ni Valentina ang nakaupo sa sala habang humihigop ng tsaa. Kalmado ito, tila walang kinalaman sa 2 bangkay at isang pinatay na matanda sa ospital. Hindi sumagot si Alexander sa pamamagitan ng salita. Lumapit siya ng mabilis at marahas na sinunggalan ang leeg ni Valentina. Itinulak niya ito sa pader. Ang kanyang malalaking kamay ay humigpit sa leeg ng kanyang asawa. Gusto mo ba talagang mamatay? Ha, Valentina? Galit na atungal ni Alexander. Ang kanyang boses ay tila hulog na yumanig sa buong mansyon. Sinabi ko sa'yo, huwag mo papakailaman ang pamilya ni Sarah. Pinatay mo ang matanda. You double-crossed me. Alex, bitawan mo ko. Nangingisay na sabi ni Valentina. Namumulang muka dahil sa kawalan ng hangin ngunit may nakakapangilabot pa ring ngiti sa kanyang mga labi. Papatayin mo ko? At makikita mo kung guguhang Vander Empire bukas ng umaga. Dahan-dahang niluwagan ni Alexander ang hawak. Hindi dahil siya natatakot siya sa banta, kundi dahil napagtanto niya ang mas malalim na plano ng asawa. Ginamit mong matanda para palabasin si Sarah, bulong ni Alexander. Ang kanyang galit ay napalitan ng malamig na kalkulasyon. Alam mong babalik siya para sa burol ng nanay niya. Matalino ka talaga, aking asawa. Umubo si Valentina habang hinawakan ng kanyang nasaktang leeg. Nasa punerarya na ng St. Jude ang bangkay ng matanda at ang buong paligiran ng mga tauhan ko. Sa oras na lumapit ang kabit mo, sisiguraduhin kong hindi na siya makakaalis ng buhay. Kung gusto mo siyang iligtas, subukan mo. Pero tandaan mo na ang bawat takbang mo ay nakabantay sa media. Nandilim ang paningin ni Alexander. Lumingon siya kay Marvin na nasa likod niya. Ihanda ang buong pwersa ng Vander Security. Paligiran ng punerarya. Kung sino man na magtatangkang humawak o lumapit kay Sarah, mga tao ko man o tao ni Valentina, barilin ninyo. Kinabukasan ng gabi sa St. Jude Funeral Homes ay nababalutan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang marangyang kapilya kung saan nakalagak ang puting kabaong ni Aling Teresa ay walang bisita, walang bulaklak, kundi mga pinadala ni Alexander. Sa labas ng dilim na mga punot sa loob ng mga nakaparadang sasakyan, nagmamanman ang mga armadong tauhan ng 2 nagtutunggali ang kampo. Isang maling galaw lang at magiging madugong labanan ang lugar.
Isang figura na nakaitim na jacket at may suot na belo ang dahan-dahang pumasok sa gate. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, puno ng pighati, ngunit may kasamang kakaibang tibay. Si Sarah, alam niyang patibong ang lugar na to. Alam niyang sa bawat sulok ay may nakatutok na baril sa kanyang ulo, ngunit wala na siyang pakialam. Nang marating niya ang loob ng kapilya, lumapit siya sa kabaong at tinawakan ng malamig na salamin nito. "Patawarin mo ko, nanay. Kasalanan kong lahat ng ito," hikbi niya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa salamin. "Sarah," isang pamilyar at baritonong boses ang narinig niya mula sa likuran. Lumingon si Sarah at nakita si Alexander na nakatayo sa may pintuan. Suot ang kanyang itim na suit, may hawak na baril sa kanyang gilid at may mga matang nag-uumapaw sa halo-halong emosyon. Galit, pananabik at pangamba. "Sumama ka sa akin ngayon din bago ka pa mapatay ng mga tao ni Valentina," utos ni Alexander habang humahakbang papalapit. Ngunit sa gulat ng bilyonaryo, hindi lumapit si Sarah. Sa halip bumunuton isang maliit ngunit matalim na kutsilyo mula sa kanyang bulsa at tinatawa ito sa kanyang sariling leeg. "Huwag kang lalapit, Alexander!" sigaw ni Sarah. Ang kanyang mga mata ay naninigas sa puot. "Isang hakbang mo pa at papatayin ko ang sarili ko sa harap ng kabaong ng nanay ko. Pagod na ako maging laruan ninyong mayayaman." Ang hangin sa loob ng kapilya ay tila tuluyang nawalan ng oxygen. Ang talas ng kutsilyo na kadikit sa maputing leeg ni Sarah ay sapat na para mag-iwan ng manipis at pulang guhit ng dugo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot na mamatay, kundi dahil sa nag-uumapaw na puot at pighati na labis na nagpabigat sa kanyang dibdib. Napatigil si Alexander sa kanyang kinatatayuan. Ang lalaking kilala sa pagiging manhid at walang awa sa mundo ng negosyo ay biglang nakaramdam ng isang matinding takot na hindi niya kailanman naranasan noon. Ang kanyang puso'y pumalag sa kanyang dibdib nang makitang dugo sa leeg ng babaeng kanyang kinahuhumalingan. "Sarah, ibaba mo kutsilyo." Marahan at pilit na pinalambot ni Alexander ang kanyang boses, habang dahan-dahan tinaas ang kanyang dalawang kamay upang ipakita na wala siyang masamang intensyon. "Huwag mong gawin yan. Nandito ko para iligtas ka. Ligtas ka na sa akin." "Ligtas?" Isang mapait at hysterical na tawang kumawala sa mga labi ni Sarah, habang ang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang namumulang pisngi. "Yan din ang sinabi mo sa akin nung dinala mo ko sa penthouse mo. Sabi mo, poprotektahan mo ko, pero nasan ka nung pinagbantaan ako ng asawa mo? Nasaan ka nung pinatay niya ang nanay ko? Pinanood mo lang siya, Alex. Mas mahalaga sa yung pera mo. Mas mahalaga sa yung kumpanya mo kaysa sa buhay namin." "Hindi totoo yan," bulyaw ni Alexander. Ang kanyang kontrol ay unti-unti na naglalaho dahil sa desperasyon. "I check you into that building to keep you away from her. Pinatay niyang ina mo nang wala kong kaalam-alam at sisiguraduhin kong magbabayad si Valentina, Sarah. Pero pakiusap, lumapit ka sa akin. Huwag mong saktan ang sarili mo." "Huli na, Alex. Huli ng lahat." Malamig na tugon ni Sarah. Ang kanyang mga mata na dati puno ng pagiliw at pagsunod sa lalaki, ngayon ay blanco at puno na ng muhi. Hindi na ako babalik sa'yo. Mas mabuti pang mamatay ako dito sa tabi ng nanay ko kaysa maging maruming lihim mo na naman." Habang nagaganap ang tensyon sa loob, isang maras na bulong ang narinig mula sa walkie-talkie ni Alexander na nakasukbit sa kanyang bewa. "Sir Alex, pinasok ng mga tao ni Valentina ang perimeter. May mga sniper sa tapat ng bintana." Bago pa man makakilos si Alexander, isang matalim na tunog na nabasag na salamin ng umalingaw-ngaw sa buong kapilya. Isang bala mula sa isang sniper rifle ang pumasok sa glass window, dumaan sa pagitan ni Alexander at Sarah at bumaon sa pader sa likod ng kabaong. Ang sniper ay walang pakialam kung sinong matatamaan. Ang utos ni Valentina ay malinaw, puksain si Sarah. "Sarah, dapa!" sigaw ni Alexander. Sa halip na takot, ang adrenaline ay tuluyang sumakop sa katawan ni Sarah. Sa gitna ng kaguluhan, nang magtangka si Alexander na sumugod patungo sa kanya upang protektahan siya ng sarili nitong katawan, mabilis na kumilos si Sarah. Hindi niya tinuloy ang mga pag-iit sa sarili. Ginamit niyang pagkakataon upang tumakbo patungo sa gilid ng kapilya kung saan matatagpuan ang pintuan ng exit patungo sa madilim na eskinita sa likod ng funeral home. "Marvin! Fire back! Protektahan si Sarah!" sigaw ni Alexander sa kanyang radyo habang mabilis na humahabol sa likod ni Sarah.
Nagpalitan ng putok ng baril ang mga tauhan ni Vander, security at ang mga hitman ni Valentina sa labas ng gusali. Ang gabi ay napuno ng mga kislap ng bala at sigawan ng mga tao. Mabilis na nakalabas si Sarah sa iskinita. Ang kanyang mga paa ay pilit na bumibilis sa kabila ng kanyang panghihinat ang kirot ng kanyang puson dahil sa pagbubuntis. Ngunit bago pa man siya makasapit sa dulo ng kalsada, isang itim na SUV ang humarurot tumintot sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto at lumabas si Lucas, ang hitman ni Valentina. May hawak na baril na may silencer. "Katapusan mo na, kabit," malamig na sabi ni Lucas habang itinutok ang baril sa noo ni Sarah. Isang malakas na putok ang narinig, ngunit hindi si Sarah ang tanamaan. Si Alexander na nagawang makahabol sa kabila ng ulan ng bala ay binaril si Lucas sa balikat dahilan upang mabitawan nito ang kanyang armas. Agad na sumugod si Alexander at maras na sinuntok si Lucas sa mukha. Binuhat ito at sinalubong ang kanyang ulo sa gilid ng SUV. "Don't you dare touch her," galit na atungal ni Alexander habang pinapaulanan ng suntok ang dugo ang hitman. Habang abala si Alexander sa pakipaglaban kay Lucas, nakita ni Sarah ang kanyang pagkakataon. Isang pampasaherong jeep na dumaan sa kalsadang kanyang pinara. Kahit nasugatan at hinahapo, nagawa niyang sumakay at mabilis na nakalayo bago pa man siya muling makita ng bilyonaryo. Nang lumingon si Alexander matapos mapatumba si Lucas, wala na si Sarah. Ang tanging naiwan sa basang kalsada ay ang maliit na kutsilyo na may bahid ng dugo ng kanyang mistress. Napaluhod si Alexander sa gitna ng bumubuhos na ulan. Kinampas ang kalsada ng kanyang dugo ang kamao. Sa ikalawang pagkakataon, tinakasan siya ni Sarah. Ngunit sa pagkakataong ito, alam niyang hindi lang basta pagtatago ang gagawin nito. Ito ay opisyal ng deklarasyon ng digmaan laban sa kanyang buong pagkatao. 5 taon, 5 mahabang taon na nagdaan mula ng gabi ng madugong engkwentro sa punerarya. 5 taon na nakalipas mula na maglaho si Sarah na parang bula, bitbit ang kanyang nag-aalap na puot at ang sikretong buhay sa kanyang sinapupunan. Sa loob ng 5 taon na yun, ang Vander Empire hindi na naging payapa. Si Alexander Vander hindi na lamang isang ruthless na billionaire, siya ay naging isang halimaw. Ang kanyang mga mata ay tuluyan na nawala ng init, naging kasing lamig ng yelo at ang kanyang gabi ay binubuo na lamang ng alak, trabaho at ang walang katapusang paghahanap sa kanyang runaway mistress. Wala pa rin. Isang maras na kalabog ang yumanig sa boardroom ng Vander Tower. Isang mamahaling kristal na ashtray ang lumipad patungo sa pader, nadurog sa milyong piraso sa harap ng nanginginig na si Marvin. 5 taon na itong ginagawa ni Alexander, ngunit walang sino man ang masanay sa kanyang sumasabog na galit. "Sir Alex, ginawa na po namin ang lahat," nanginginig ang boses ni Marvin habang nakayupo. "Sinaliksik na namin ang bawat sulok ng bansa, bawat daungan, bawat ospital, walang record ng isang Sarah Santos. Para po siyang multong naglaho." "Hindi siya multo, Marvin!" galit na atungal na Alexander. Ang kanyang pangay gumanit habang hinahawakan ng kanyang sumasakit na ulo. "Nasa labas siya at buhay siya. Nararamdaman ko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita ulit. Ipagpatuloy ang paghahanap." Habang si Alexander ay unti-unting kinakain ng kanyang sariling obsession, ang relasyon nila ni Valentina ay tuluyan na nauwi sa isang buhay na impyerno. Hindi na sila namumuhay bilang mag-asawa. Si Valentina nakatira sa isang hiwalay na mansyon. Binabantayan ng mga tauhan ni Alexander, hindi para protektahan kundi para maging siyang marangyang bilanggo. Matapos malaman ni Alexander ang kinalaman ni Valentina sa pagpatay kay Aling Teresa, ginamit ng bilyonaryo ang kanyang buong kapangyarihan para unti-unting gupitin ang mga pakpak ng Imperial Group. Binuwag ang kanilang mga ari-arian at iniwan si Valentina na may pangalan na lamang ngunit walang tunay na lakas. "You ruined my life for that cheap whore, Alexander!" Isang gabi biglang sumugod si Valentina sa penthouse ni Alexander, lasing at gulo-gulo ang buhok. Ang kaninang eleganteng legal na asawa ay mukha ng baliw na desperada. 5 taon na siyang wala. Patay na siya, Alex. Patay na ang kabit mo. Bakit hindi mo ko tignan bilang asawa mo? Malamig siyang tinignan ni Alexander mula sa kanyang couch. Pinagpatuloy ng lalaking paglaklak ng kanyang mamahaling scotch. "You are still breathing, Valentina. Only because I haven't found her yet. Sa oras na malaman ko may ginawa ka pa sa kanya, ako mismo maglilibing sa'yo sa tabi ng nanay niya."
Samantalang si isang maunlad at sikat na lungsod sa Singapore, isang marangyang charity gala ang kasalukuyang nagaganap sa Marina Bay Sands. Ang okasyon ay dinaluhan ng mga pinakamayamang negosyante sa buong Asia. Kabilang si Alexander sa mga inimbitahan at nagpasya siyang dumalo upang ilis ang kanyang isip mula sa kanyang unti-unting pagkabaliw. Habang nakatayo si Alexander sa gilid ng ballroom, hawak isang baso ng champagne, biglang natahimik ang buong paligid. Ang mga bulong-bulungan ng mga elitisang bisita ay napalitan ng mga singhap ng pagkagulat nang bumukas ang dambuhalang pinto ng bulwagan. Isang babae ang pumasok. She was a vision of absolute power and breathtaking beauty. Nakasuot siya ng isang backless emerald green silk gown na humuhubog sa kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay nakaupdo at nagpapakita ng kanyang mahabang leeg na napalamutian ng mga diamante. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng takot o kahirapan. Her chin was held high, her eyes cold, calculating the pure-sailing, sharp. Siya si Sarafina Imperial Santos, ang bagong hirang na CEO ng isang malaking international real estate firm sa Singapore at ang nawawalang tagapagmana ng isang lihim na pamilya ng mga bilyonaryo na umampun sa kanya matapos siyang sagipin mula sa putikan. 5 taon na ang nakakalipas. Ngunit para kay Alexander, siya ang kanyang kabit. Si Sarah. Nabitawan ni Alexander ang kanyang baso ng champagne. Lumika ito ng matunog na pagkabasag sa sahig, ngunit wala siyang pakialam. Ang kanyang buong katawan ay tila napako. Ang kanyang puso na 5 taong natulog sa yelo ay biglang sumabog sa matinding pananabik at hindi mapigil ang emosyon. Sarah, bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Naglakad si Sarah patungo sa gitna ng ballroom, ngunit hindi siya nag-iisa. Sa kanyang tabi, hawak ang kanyang maliit na kamay ay isang 5 taong gulang na batang lalaki. Ang bata ay may suot na maliit na tuxedo, may matangos na ilong, mapupulang labit matatalas at madidilim na mga mata. Isang carbon copy ni Alexander Vander. Nang magtagpo ang mga mata ni na Alexander at Sarah sa gitna ng karamihan, walang bakas ng takot sa mga mata ng babae. Sa halip, isang malamig at mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi na nag-iisang runaway mistress. Ang kanyang pagbabalik ay hindi para magmaahawa, kundi para sa kanyang matamis na paghihiganti. Ang ingay ng nabasag na kristal sa sahig ng ballroom ay tuluyang nalunod sa biglaang katahimikan ng buong bulwagan. Ang bawat mata ng pinakamayamang tao sa Asia ay nakatutok sa nagniningning na tila rin ang figura ni Sarah. Mas kilala na ngayon sa marangyang lipunan ng Singapore bilang si Sarafina Imperial Santos. Hindi maramdaman ni Alexander ang kanyang sariling mga paa. 5 taon niyang hinanap ang multong ito. 5 taon niyang sinunog ang kanyang sariling buhay sa alak at puyat. At ngayon, nandito siya, nakatayo sa harap niya, hindi bilang ang maamong kabit na umiiyak sa sahig ng kanyang penthouse, kundi bilang isang babae na kayang bilhin ng buong silid nang hindi kumukurap. Ngunit hindi ang diamante o ang mamahaling emerald gown na nagpatigil sa mundo ni Alexander, kundi ang batang lalaki na mahigpit na hawak ni Sarah sa kanyang kamay. Ang bata ay may 5 taong gulang, meron itong matatalas na panga, mapupulang labi at ang pamilyar na kulay abong mga matang gabi-gabi niyang nakikita sa tuwing haharap siya sa salamin. Isang Vander, walang duda. Ang dugo niya ay dumadaloy sa mga ugat ng batang yon. Alex, bulong ni Marvin na sa likod niya, gulat din at hindi makapaniwala. Ang bata. Hindi sumagot si Alexander, humakbang siya pasulong. Bawat takbang ay tila 1 tonelada ang bigat. Ang mga tao sa paligid ay nagpapasalamat na humawi upang bigyang daanan ng nangangalit at emosyonal na bilyonaryo. Ang kanyang mga mata ay napakulang kay Sarah na nag-umapaw sa pananabik, galit at matinding pangungulila. Nang makalapit siya sa distansyang 3 hakbang, huminto si Alexander. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pilit na inaabot ang hangin patungo sa direksyon ng babae. Sarah, ang pausat basag niyang boses ay narinig ng mga malapit sa kanila. Buhay ka? At ang bata, anak ko ba siya? Tumingin ng diretso si Sarah sa kanya. Walang kahit na isang hibla ng takot, walang pag-alinlangan at ang mga matang dati puno ng pagsunod at pagmamahal kay Alexander ngayon ay may kakaibang lamig. Isang padar ng yelo na binuo ng 5 taong pighati at paghihiganti. Patawad Mr. Vander, ngunit mukhang nagkakamali kayo ng kinakausap.
Formal, malamig at walang emosyon ang boses ni Sarah. Ang kanyang English ay may accent ng mga elitista sa Singapore. My name is Sarafina Imperial Santos at ang batang ito ay si Alexander Jan. Siyang aking anak, ang aking nag-iisang anak. Don't play games with me, Sarah. Bahagyang tumaas ang boses ni Alexander. Ang kanyang kapagiging possessive at ruthless ay muling lumitaw dahil sa desperasyon. Alam ko kung sino ka. Kahit na magbagong pangalan mo, kahit na magsuot ka ng milyong-milyong diamante, ikaw pa rin ang Sarah ko. Ang babaeng natulog sa bisig ko at ang batang yan, kamukhang kabukha ko siya. Bahagyang humakbang si Sarah pasulong, nilagay ang kanyang anak sa kanyang likuran upang protektahan ito mula sa aura ng bilyonaryo. Isang mapanganib at mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mr. Vander, kung meron man kayo nakaraan sa isang babaeng nagngangalang Sarah, labas na ako doon. Bulong ni Sarah, sapat lang para silang dalawa ang makarinig sa gitna ng marayang tugtog ng violin. Ang Sarah na kilala mo, ang maawain at tangang mistress na hinayaan mong tapakan at patayin ng ina, ay matagal nang nabaon sa lupa. Kasama ng kanyang nanay sa Maynila, ang nakatayo sa harap mo ngayon ay ang babaeng wawasak sa lahat ng bagay na mas pinili mo kaysa sa amin. Sarah, pakiusap, makinig ka. Mommy, who is he? Singit ng maliit na bata. Tumingin to kay Alexander gamit ang matatalas nitong mga mata. Walang takot ang bata, tila balikas sa kanya ang maging pinuno. Kinaplos ni Sarah ang buhok ng kanyang anak at ngumiti ng matamis. Isang ngiting kailanman hindi na nakita ni Alexander sa loob ng 5 taon. He is nobody, EJ. Isang stranghelo lang nagkamali ng pinagbintangan. Halika na, naghihintay ang chairman sa atin. Walang lingon-likod na tinalikuran ni Sarah si Alexander, kasama kanyang mga bodyguard na humarang agad upang hindi makasunod ang bilyonaryo. Naiwang nakatayo si Alexander sa gitna ng ballroom, nanginginig sa galit at labis na sakit. Ang kanyang mistress ay nagbabalik, ngunit hindi na itong kanyang hawla. Siya na ngayon ang may hawak ng susi at handa niyang sunugin ang buong imperyo ng lalaking nagtaksil sa kanyang puso. Ang gabi ng charity gala sa Singapore ay nag-iwan ng isang malalim na sugat sa pagkatao ni Alexander Vander. Hindi siya umuwi sa kanyang hotel room ng gabing yun. Sa halip agad siyang sumakay sa kanyang private jet pabalik ng Manila, kasama si Marvin. Ang kanyang isip ay tuluyan ng nasakop ng mukha ng kanyang anak at ng malamig na titig ni Sarah. Ngunit habang binabagtas niya ang himpapawid, isang mas malaking sabotahe ang naganap sa kanyang kumpanya. Kinaumagahan, pagkababa pa lang ni Alexander sa airport, sinalubong na siya ng kanyang chief financial officer na may namumutlang mukha. Sir Alex, may malaking problema po. Ang Imperial Santos Group ng Singapore ay opisyal nang naglunsad ng isang hostile takeover laban sa 3 sa ating pinakamalaking subsidiary company sa bansa. Napatigil si Alexander sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay naningkit. Anong ibig mong sabihin? Binili po nila higit sa 30% ng ating mga shares sa merkado sa loob lang na nakaraang 12 oras, sir. Ginamit nila mga natitirang dummy accounts ng pamilyang imperial at ang utak sa likod nito ay walang iba kundi ang kanilang bagong CEO, si Sarafina Imperial Santos. Isang madilim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alexander. Sarah, hindi lang siya nagpapakita, talagang sinisimulan niya na ang kanyang pagbawi. Ginamit niyang kanyang kapangyarihan at ang mga natitirang koneksyon ng pamilya ni Valentina upang ubusin ang yaman ng dati ay mas pinili ni Alexander kaysa sa kanya. Samantalang sa loob ng isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City na mas malaki at mas marangya kaysa sa dating gintong hawla ni Sarah, nakaupo ang babae sa kanyang modernong desk. Kasalukuyan niyang pinapanood ang pagbagsak ng stock prices ng Vander Group sa kanyang laptop. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Lucas. Oo, si Lucas, ang dating hitman ni Valentina na bumaril sa kanya 5 taon na nakakalipas. Matapos siyang iwan at ipagkanuno ni Valentina nang mabaril siya ni Alexander, si Sarah nagbayad ng kanyang hospital bills sa Singapore at nagligtas sa kanyang buhay kapalit ng kanyang katapatan. Ngayon si Lucas ng pinagkatiwalaang aso ng bagong reyna. Madam, handa na pong lahat. Ulat ni Lucas, may malalim na respeto sa boses. Ang legal na asawa ni Alexander na si Valentina ay kasalukuyan na nagwawala sa kanyang mansyon. Nalaman niya na ang kumpanya ninyo unti-unting kumukuha sa mga ari-arian ng kanyang pamilya. Mabuti, malamig na sagot ni Sarah habang hinihigop ang kanyang kape.
Gusto kong maramdaman ni Valentina kung paano mawalan ng lahat ng bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na pumatay ng tao. At si Alexander, gusto kong makita kung paano niya ipagtatanggol ang kanyang imperyo kapag ako na ang may hawak ng kanyang leeg. Hindi nagtagal, ang pintuan ng opisina ni Sarah sa kanyang bagong headquarters sa Maynila ay marahas na bumukas. Walang sinamang security ang nakapagpigil sa galit ng isang bilyonaryo. Pumasok si Alexander. Ang kanyang coat ay bahagyang gulo-gulo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa halo-halong emosyon. Nang makita niya si Lucas na nakatayo sa tabi ni Sarah, otomatikong bumaba ang kanyang kamay sa kanyang bewang upang bumunot ng baril. Ngunit mabilis siyang pinigilan ng mga bodyguard ni Sarah na kaagad siyang tinutukan ng mga armas. Ilabas niyo muna ang bata, utos ni Sarah sa yaya ni EJ na nasa kabilang silid. Nang masigurong ligtas ang kanyang anak, binalingan niya si Alexander. Ibaba niyo mga barilin niyo, utos niya sa kanyang mga tauhan. Naiwan silang dalawa sa malawak na opisina. Ang tensyon ay sapat na upang mag-iwan ng kuryente sa hangin. Gusto mo ba akong itumba sa negosyo, Sarah? Galit, ngunit may halong pakiusap ang boses ni Alexander habang lumalapit sa kanya. Kunin mong lahat. Kunin mong Vander Tower. Ang mga barko ko, ang bilyong-bilyong pera ko. Wala akong pakialam sa yaman na yan. 5 taon ako nabuhay sa impyerno dahil wala ka. Ang gusto ko lang ay ikaw at ang anak natin. Tumayo si Sarah mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mga takong ay lumika ng matatalas na tunog sa sahig. Habang lumalapit kay Alexander, huminto siya. Ilang pulgada lang ang distansya mula sa dibdib ng lalaki at tinignan ito ng diretso sa mga mata. Huwag mong gamitin ang salitang anak natin, Alexander. Nawalan ka ng karapatan na maging ama. Nang gabing tinalikuran mo ko para sa reputasyon mo. Bulong ni Sarah. Ang boses ay tila isang talim na sumasaksak sa puso ng bilyonaryo. At tungkol sa kumpanya mo, hindi ko lang basta kukunin ang yaman mo. Sisiguraduhin kong bawat piraso ng Vander Empire ay mapupunta sa ilalim ng pangalan ko. At ikaw ay luluhod sa harap ko para magmakaawang makitang anak mo. Isang bagay na hindi ko pinapahintulot. Bago pa man makasagot si Alexander, ang kanyang telepono ay biglang tumunog. Isang emergency call mula sa kanyang head of security sa labas. Sir Alex, si Valentina. Nakatakas po siya sa mansyon at may dalang mga armado at pampasabog. Papunta na po siya dyan sa kinaroonan ni Sarah. Gusto niyo po kayong sabay na patayin. Nandilim ang paningin ni Alexander. Ang legal na asawa ay tuluyan na ngang nabaliw. At ang huling yugto ng kanilang madugong nakaraan ay magaganap na sa mga susunod na sandali. Ang huling babala mula sa radyo ni Alexander ay tila isang mitya na nagpasabog sa natitirang kapayapaan sa loob ng silid. Bago pa man makakilos sa mga bodyguard ni Sarah, isang nakakatulig na tunog ng pagsabog ang yumanig sa buong palapag ng gusali. Nabasag ang dambuhalang glass wall ng opisina. Ang usok, apoy at mga pira-pirasong kristal ay lumipad sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan, hindi nagatubili si Alexander. Ginamit niyang kanyang sariling katawan upang dapaan na protektahan si Sarah mula sa mga lumilipad na debris. Naramdaman ni Sarah ang bigat ng katawan ng bilyonaryo at ang talsik ng mainit na dugo mula sa likod nito. Nasugatan si Alexander para sa kanya. Sarah, si EJ, ang anak natin. Pausat may halong hapong boses ni Alexander habang mabilis at tinutulungang makatayo si Sarah sa gitna ng makapal na usok. EJ! Sigaw ni Sarah, tuluyang nawalang kanyang pagiging reyna. Ang kanyang puso'y bumalik sa pagiging isang nag-aalagang ina. Mula sa nagliliyab na pintuan ng opisina, pumasok ang isang figura na tila galing sa impyerno. Si Valentina Vander, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mamahaling damit ay may bakas ng abo at ang kanyang mga mata ay nalilisik sa wagas na kabaliwan. Sa kanyang kanang kamay ay may hawak siyang isang automatic na baril at sa kanyang kaliwa ay isang detonator na nakakabit sa mga pampasabog na nakatali sa kanyang sariling katawan. Sa likod niya ay ang yaya ni AJ na duguan at walang malay habang 5 taong gulang na si AJ ay maras niyang sinasabunutan at hawak sa leeg. Mommy! Iyak ng maliit na bata, may takot ngunit pilit na nagpapakasolidong tulad ng kanyang ama. Valentina, bitawan mo ang anak ko! Sigaw ni Sarah. Nagtangka siyang sumugod ngunit marahas siyang hinawakan ni Alexander sa braso para pigilan. Malamig ang nguso ng baril ni Valentina ang nakatutok na ngayon sa ulo ng bata. Anak mo? Anak ninyo? Isang historikal at nakakatakot na tawang kumawala kay Valentina. 5 taon na Alexander! 5 taon mo akong ginawang bilanggo para sa basurang kabit na ito. Kinuha ninyong kumpanya ko, ang yaman ko,
ang dignidad ko bilang legal na asawa. Kung mawawala rin lang ang lahat sa akin, sisiguraduhin kong walang matitira sa inyo. Valentina, makinig ka sa akin. Hakbang ni Alexander. Itinaas ang kanyang dugo ang mga kamay habang pilit na kinukuha ang atensyon ng asawa. Ako ang may kasalanan ng lahat. Ako ang pumasok sa kontrata. Ako ang nagtago sa kanya. Kung meron kang gustong patayin, ako na lang. Huwag ang bata. Walang kasalanan ng dugo ko. Dugo mo? Yan nga ang dahilan kung bakit dapat siyang mamatay. Bulyaw ni Valentina. Ang kanyang daliri unti-unti nang humihigpit sa trigger ng baril. Dahil ang bunga ng inyong bawal na pag-ibig ang pumatay sa kasal natin. Sa mga sandaling yun, habang abala si Valentina sa pagsigaw, kay Alexander ay isang aninong dahan-dahan na gumapang mula sa likod ng nasirang pader. Si Lucas, ang kanyang mga galaw ay tahimik, may hawak na isang suppressed pistol. Tumingin si Lucas kay Sarah, naghihintay ng huling hudyat. Tumingin si Sarah kay Alexander. Sa gitna ng panganib ng kamatayan, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, ngunit sa isang sulyap ay nagkaunawaan ng dating bilyonaryo at ang kanyang runaway mistress. Ngayon, Alexander, panoorin mo kung paano ko wawasakin ang buhay mo! Sigaw ni Valentina. Binuhat niyang baril upang tuluyang irehistro ang bala sa ulo ni AJ. Ngayon, Lucas! Sigaw ni Sarah. Dalawang mabilis na bala mula kay Lucas ang tumama sa kanang balikat at binti ni Valentina. Napasigaw sa sakit ng legal na asawa. Dahilan? Upang mabitawan niya si AJ. Sa bilis ng kidlat, sumugod si Alexander. Sinalubong niyang kanyang anak. Binuhat ito at maras na inihagis patungo sa mga bisig ni Sarah na sinalo naman ng bata ng mahigpit. Ngunit bago pa man tuluyang makalayo, si Alexander ay nagawa na ni Valentina na pindutin ang pulang buton sa kanyang kaliwang kamay gamit ang kanyang natitirang lakas. Magsama-sama kayo sa impyerno! Huling hiyaw ni Valentina. Alex! Sigaw ni Sarah na makitang natitirang pampasabog na magsisiklab sa tabi ni Valentina. Ginamit ni Alexander ang kanyang buong lakas upang tumalon palayo at itulak sina Sarah, AJ at Lucas patungo sa fire exit corridor bago tuluyang sumabog ang buong master office. Ang huling malakas sa pagsabog ay nagpagbagsak sa kisame ng silid. Nilamon ng apoy si Valentina at ang buong silid ay nabalot ng makapal na usok at mga bumabagsak na tipak ng semento. Ilang minutong lumipas, ang tunog ng mga sirena ng bumbero at pulisya ay malingaw-ngaw sa labas ng gusali. Sa loob ng fire exit, dahan-dahang minulat ni Sarah ang kanyang mga mata. Ligtas si AJ sa kanyang ilalim. Walang galos kung hindi iyak lamang, tumingin siya sa paligid. Hinahanap ang isang tao. Alexander! Mahina't basag niyang tawag. Sa ilalim ng isang gumuhong bahagi ng pader, nakita niya si Alexander, duguan ng kanyang muka. Ang kanyang suit ay punit-punit at halos hindi na humihinga. Patakbong lumapit si Sarah, lumuhod sa tabi nito at pilit na inaalis ang mga simento sa ibabaw ng lalaki. Alex, gumising ka! Pakiusap, huwag kang mamamatay! Hikbi ni Sarah. Ang lahat ng puot, ang 5 taong galit ay biglang naglaho nang makitang lalaking handang ibigay ang buhay para sa kanila ng kanyang anak. Dahan-dahang minulat ni Alexander ang kanyang mga mata. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Sa kabila ng dugo, inabot niya ang mukha ni Sarah gamit ang kanyang nanginginig na kamay. Ligtas ba ang anak natin? Mahinang bulong ni Alexander. Oo, ligtas si AJ, Alex. Kaya pakiusap, magpakatatag ka. Umiiyak na sagot ni Sarah. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ng lalaki. Patawarin mo ko sa lahat, Sarah. Bulong ni Alexander. Bago tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata at mawalan ng malay sa kanyang mga bisig. 6 na buwan nang lumipas, ang Vander Empire at ang Imperial Santos Group ay tuluyan ng pinagsama sa ilalim ng isang bagong pamamahala. Walang iba kundi si Sarafina Imperial Santos bilang chairman at CEO. Si Valentina ay opisyal ng dineklarang patay sa naganap na pagsabog at ang kanyang pamilya ay tuluyan ng nawalan ng kapangyarihan. Sa isang pribado at marangyang mansyon sa tabing dagat ng Aurora, sa mismong probinsya kung saan unang nagtago si Sarah, isang batang lalaki ang masayang nagtatatakbo sa buhanginan habang may hawak na saranggola. Nakatayo si Sarah sa veranda, pinapanood ang kanyang anak. Isang pares ng matipunong mga braso na may bakas pa ng malalim na sugat mula sa operasyon, ang dahan-dahang pumulupot sa kanyang bewang mula sa likuran. Ipinatong ni Alexander ang kanyang baba sa balikat ni Sarah.
Ang kanyang amoy wood spice na cologne ay humalo sa hangin ng dagat. Are you still running away from me, my queen? Bulong ni Alexander, may halong lambing at tunay na kapayapaan sa kanyang boses. Lumingon si Sarah at binigyan siya ng isang matamis sa totoong ngiti. Isang ngiting hindi nahiram, kundi pag-aari niya na. Hindi na, Alex. Dahil sa pagkakataong ito, wala na akong hawla na dapat takasan. Hinalikan siya ni Alexander sa mga labi, isang halik na hindi na binuo sa kasalanan at kasunduan, kundi sa isang bagong simula kung saan na nag-iisang runaway mistress ay opisyal ng naging reyna ng kanyang buhay. At diyan nagtatapos ang napakatinding kwento ni Sarah at Alexander. Grabing roller coaster, hindi ba? Mapapakapit ka na lang talaga sa upuan mo sa tindi ng sabunutan, gantihan at mga pasabog. Pero bago ko patayin ang mic at mag-log out, ay may isang maikling aral na talagang tumatak sa akin sa kwentong ito. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na lakas na isang tao ay hindi nakadepende sa bilong pisong yaman o sa isang marangyang penthouse, kundi sa lakas ng loob mong tumalikod sa mga taong hindi alam ang halaga mo. Si Sarah sumugal sa bawal dahil sa hirap ng buhay, pero noong ma-realize niya na hindi siya kayang ipagtanggol ng lalaking mahal niya, hindi siya nanatiling biktima. Pinili niya ang kanyang dangal at ang kanyang anak. At si Alexander, natutunan niya sa masakit na paraan na ang tiwala at pag-ibig ay parang salamin. Kapag nabasag mo dahil sa pera at pride, kahit na bilyonaryo ka pa, luluhod ka sa bubog, mabuo mo lang itong muli. At kaya para sa ating mga nakikinig, wag na wag nating hahayaang ikulong tayo ng kahit na sino sa ating gintong hawla. Laging tandaan ang sarili mong halaga. Ano ang pinakabuparito nyong eksena? I-drop out nyo ng inyong mga saloobin at komento sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share ang ating kwento. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na ating kwento.